kultura ng kinabatan, halo-halo na kung isipin. Kasi ang ina-adapt naman natin ay almost all the culture of the Philippines. From Tagalog down to Mindanao, halo-halo na yan. So ang kultura ng kinabatan is halo-halo. Sa bawat dulo ng ating bayan, may mga salitang bumubuo sa ating pagkatao, ang wika. Ito ang ating pagkakakilanlan, ating kultura, at ating kasaysayan. Dito sa bayan ng Ginubatan, isang tahimik ngunit makulay na bayan sa puso ng Albay. Nananatiling buhay ang wika ng mga tao, ang wikang Bicol Ginubateño. Isang wika na hindi lamang ginagamit sa pang-araw-araw na usapan, kundi nagsisilbing tulay sa pag-uunawaan at tagapagdala ng alaala ng nakaraan. Walang distinction, walang yung pinaka talaga, wala. Kumbaga halo-halo na. And even the language niya, halo-halo. Yung taga Ginubatan, they are really speaking straight Ginubatan. But marami na nagkasing tao na pumupunta dito, nagkaasawa yung mga taga dito, kaya halo-halo na. Even the language is so halo-halo. Ang Ginubatan ay kilala bilang bayan na dinatitinag sa bawat sulok ng palengke, sa mga paaralan at sa mga tahanan. Maririnig ang matamis at malalim na himig ng wikang Bicolano. Ngunit ang wika rito ay may kakaibang tunog. May sariling timpla, isang pinaghalong Bicol Ginubateño na may impluwensya ng Tagalog, Espanyol at sinaunang Bicol. Noon talaga, sa totoo lang, because of our environment. Probably, environment really has something to say so much about the course of our place. Kasi noong panahon, we have abundance. Marami talaga tayong gulay, maraming lahat. Nakikita ko, pati yung nyug, marami lahat. Kaya yung tao noon, iba, talagang makikita mo, nagkakaroon tayo ng preservation of everything, including the culture. Siyempre, preserve natin kasi nga, well, hindi tayo hirap. But now, there is really so much difference from the past and now. Kasi ngayon, yun na nga, sabi ko sa inyo, yung abundance na wala. Noon panahon na yun, kasi hindi naman masyado na yung mga dumadayo dito. Kasi dadayo sila dito, tapos lalabas sila. Kumbaga, hindi naman talaga sila lahat na nag-stay dito. So, yung communication nila, yung language ng Ginubatan, yun talaga ang nagagamit nila pag araw-araw sa komunikasyon. During the time of Simeon Ona, as I have loved that, because I am reading the history of Simeon Ona, they are really talking. And during the American occupation again, they're talking in English. But yung mga hardcore nila magkakasama, they're pure Ginubatan. Yun ang kasi these people are educated. Parang si Simeon Ona, sa Naga. So more or less, yung education niya, you can really adapt all kind of languages, American, Japanese, or whatsoever. Yung time niya pa. O kaya, ang pinakaano nila sa magkakasama, yung mga taga-dito, they speak Ginubatan niya. But they can deal with the American, they can deal with the Spanish, they can deal with the Japanese. Sort of. Kasi mga magagaling na. Yan ang kultura natin. Ang gagaling ng Pilipino. Kung isipin, di ba? And worldwide yun. Yun ang status ng natin, talent natin. You remember? Got Talent, American Idol, everything. Sa kasaysayan, ang wika ng Ginubatan ay umusbong mula sa ugnayan ng mga tao sa kalakalan, relihiyon at edukasyon. Noong panahon ng mga Espanyol, ginagamit ang wika bilang daan ng pangangaral at pakikisalamuha. Ngunit sa paglipas ng mga taon, unti-unting humahalo rito ang mga wikang banyaga, kaya't naging natatangi ang anyo at tunog nito. Sa kabila ng modernisasyon,
Patuloy pa rin ipinagmamalaki ng mga kabataan ang kanilang wika sa mga tula, awitin at kwento. Buhay pa rin ang wika ng ginubatan. Isang patunay na ang wika ay hindi lang salita, kundi puso ng bayan. Ang wika ng ginubatan ay higit pa sa mga titik at tunog. Ito ay tinig ng kasaysayan, himig ng pagkakaisa, at sagisag ng pagkatao ng bawat ginubatenyo. Habang patuloy ang pag-ikot ng panahon, nasa ating mga labi ang kapangyarihang buhayin ito. Dahil sa bawat salitang ating binibigkas, muling nabubuhay ang diwa ng ating pinagmulan. Ang wika ng ginubatan, wika ng puso, wika ng bayan, wika ng ating pagkakakilanlan.